Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. Andito na naman tayo. But before I proceed, please like, subscribe, comment, and share. I know, napaka-konti pa lang natin. And I'm not even sure if someone is actually watching me. Anyways, pag-usapan natin yung pag-stay ni BP Sara sa HOR o sa House of Representatives, yung pag-support niya sa kanyang mga empleyado at mga tauhan sa OBP. And sobrang nakakahanga talaga si BP Sara for doing that. Hindi niya talaga iniiwan yung mga tao niya. And talagang eto, nag-umpisa na naman uli siya. Napanood nyo ba yung kanyang birada sa kanyang conference, Zoom conference yesterday? And sobrang tapang talaga ni BP Sara. Ayun, di ba? Tama naman siya sa mga pinagsasabi niya na bakit ako sasagot sa taong convicted ng child abuse. Criminal na convicted ng child abuse. Bakit siya sasagot sa tao na yon? At bakit din ako sasagot sa taong convicted din ng bribery in record? So kumbaga, ito pang masaklap, meron isang kongregista na may utang pala sa pamilya niya o sa law firm ng asawa niya na 9 million. What the heck? That's a lot of money. So, kumbaga, bakit ako sasagot sa inyo na kayo nga ang dudumi nyo? Parang ganun. Hindi ako mag-i-explain sa inyo. Mag-explain ako sa inyo kung kagalang-galang kayo at honorable kayo. Pero technically, nag-i-explain naman siya kasi napapadala naman na nila sa kinauukulan, sa COA yung dapat nilang ipadala at i-explain. And meron pa siyang 6 months, diba, para kompletuhin lahat yon. Pero itong mga hinayupak na walang ginawa, kundi anuhin si BP Sara, is yun ang gagawin nila. Like, gigipitin siya, tapos kailangan dikdikin siya sa kanyang confidential funds, na wala nang kamatayang confidential funds, na technically, bakit yung iba hindi naman ginagawa sa kanila yon? So, hindi na natin paulit-ulitin pa kung ano yung purpose ng mga hinayupak na yan. Kasi alam naman natin na pamumulitika lang talaga. Kasi malaki talaga ang takot nila kay BP Sara dahil siya ang magiging next na president ng Pilipinas. So, given na yan. So, ang nakaka-ano lang dito is yung good vibes na napakabait ni BP Sara para suportahan yung mga kasama niya. At nandun talaga siya. At sabi niya, doon na nga daw siya maglalaba. Ang cute niya, diba? Natatawa ako sa kanya. Pero, hangang-hangat, lalong lumalaki at tumataas yung pagrespeto ko. At siguro, for sure yan, lahat ng taong bayan sa kanya. Kung paano niya suportahan yung mga kasama niya, talagang tumataas talaga yung pagrespeto sa kanya ng tao kasi hindi siya nangiiwan. Siya talaga yung presidenteng hindi kaiiwanan. Sasabihin ko ng presidente kasi siya talaga ang mananalo niyan sa 2028 kaya hindi siya tinitigilan eh. And forever na to, hanggat Duterte ka, hindi nila titigilan yan. Eh ang kaso, malinis ang mga Duterte, wala silang mailagay, maibahid na dumi. Kagaya nila na ang dudumi nila, na akala mo kung sino silang nagmamalinis. Nakakatawa nga eh, akalain mo yung nag-contempt ay isang child abuser na kriminal, tapos yung kinontempt niya, lawyer na mga nagtatanggol ng mga child abuse. Nakakaloka, diba? Tingnan mo kung anong takbo ng sistema ng Pilipinas ngayon dahil sa gobyerno ni Bangag. Anything is possible. Kahit kriminal ka pa, pwede kang umupo sa Kongreso. Diba? Ganyan kadumi ang gobyerno ng Bangag admin. Ganyan kadumi. Kung gaano kadumi at kabangag yung utak nung namumuno, damay-damay na yan, pati yung mga alipores nila sa pinakababa. So yeah, anyways, nakakaawa lang talaga yung mga tao na yan. Hindi naman yan sila dapat na ano pa,
pagalitan pa. Dapat sa kanila kaawaan. Kasi, di ba, tinan nyo nangyayari. Kaawa-awa naman talaga sila eh. Kasi tinan nyo, ano bang ginagawa nila? Ano yung mga ginagawa nila na yan? Di naman sila nagtatagumpay, right? Kasi tinan nyo, kahit ano nila kay BP Sara at sa mga Dutertes, wala naman nangyayari. Lalong sumisikat. Lalong sumisikat si BP Sara. At eto, susugod na ngayon ang taong bayan sa Batasan bukas. And support that, guys. Support. Nandyan sila, lahat ng mga vloggers. Nandyan sila, Tolbisdak. Ayan, ang number 1 kong idol sa vlogging. Nandyan ang mga, ang mga dapat suportahan ng taong bayan. Nandyan sila. So, huwag kayong mahihiya na sumama dyan at ipaglaban nyo ang karapatan ng mga taong bayan. So, nakakaloka talaga mga nangyayari, pero nakaka-proud in a way kasi nagtutulong-tulong ang bawat isa. So, andito na ako sa work and I know wala pa tayo sa exciting part sa mga nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. Kasi napakadami pa. Kasi isipin mo, ang daming bala ni BP Sara. At kung papansinin nyo, hindi talaga siya nagpapagapi. Kumbaga, hello, Vice President of the Philippines ako. Bakit ako susunod sa inyo? Bakit ako magpapa-under sa inyo? Binoto ako ng 32 million people para sila ang pagsilbihan ko at hindi kayo. Na ilan lang ang bumoto sa inyo at ang dudumi nyo pa. Ang dami nyong kasalanan sa bayan. Ang dami nyong mga kaso na kailangang sagutin. So, bakit ako sasagot sa inyo? Yun ang ibig niya sabihin dyan. Hindi parang ang ibig ipahiwatig at iparating ni BP Sara sa lahat ng mga nakikinig at lalo na dyan sa huwad-tuwad.com is hindi ako magpapa-under sa inyo. Hindi ako sasagot sa mga kalokohang tanong nyo. Dahil unang-una, wala na kayo sa hulog. Dahil hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho nyo, gumawa ng batas na makakatulong sa maraming tao. Pero anong ginagawa nyo? Di ba? Puro pamumulitika lang. So, kung ganyan rin lang ang gagawin nyo, hindi ako sasagot sa inyo. Hindi ko isasatisfy yung mga kabubuhan nyo dyan. Yun ang ibig niya sabihin. Tinatranslate ko lang sa pagkakaunawa ng nating mga simpleng tao. Yun ang gusto niya sabihin, na hindi siya magpapa-under at hindi siya sasagot sa tao na napakadaming kasalanan at dumi sa sarili nila. Kumbaga, hindi ka malinis. So, hindi ako sasagot sa'yo. Ang sasagutin ko yung taong bayan. Gagawin ko at gagampanan ko kung ano yung trabaho ko. Yun. Hindi ako magpapauto sa inyo na you just bully me there and then talk shit about, my life and kung ano-ano pang mga kabubuhan at katangahang mga tanong. Hindi ko kayo bibigyan ng satisfaction na magawa yan. Yan ang ibig sabihin ni BP Sara. Kaya sige lang, gawin niyo yung mga ginagawa nyo, push pa more dahil meron pa akong ilalabas na mas matitindi pa. And wala pa tayo sa exciting part. Nag-uumpisa pa lang tayo. Parang yun ang... Actually, hindi parang Yun talaga ang ibig sabihin ni BP Sara sa mga nangyayari. Kasi, inoonti-onti niya Pero marami siyang hawak na bala sa mga hinayupak na to. Kaya, antayin natin yun. Anyways, thank you guys for listening. And hindi ko na kukunin pa yung time nyo. Hanggang dito lang may bibigay ko. And again, support nyo yung pagpunta nila sa Batasan bukas ng mga vloggers at ating mga kapilipinuhan dyan. Support BP Sara at supportahan natin ang tama at ipaglaban ang tama. Okay guys, thank you again. I know wala pang ganong nakikinig sa akin. Please like and please subscribe. Share nyo din kung gusto nyo po. Para actually nagsasalita ako para sa ating lahat. This is not just because of Dutertes. Isa na lang sila sa reason kasi DDS din ako. Pero other than that, I'm speaking kasi itong nararamdaman ko. Okay? DDS here forever. Thank you guys. God bless. Have fun in life. Bye.